Person, CPSA Undersecretary Dr. Dennis S. Mapa, National Statistician and Civil Registrar General. Ngayon, pakinggan na po natin si Yusek Mapa para sa kanyang ulat. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng buwanang Labor and Employment Statistics base sa paunang resulta ng Nobyembre 2022 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Nobyembre 2022 Labor Force Survey ay ginawa sa 18 araw mula ika-8 hanggang ika-28 ng Nobyembre taong 2022. Nitong Nobyembre 2022, 10,906 ang total households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 43,641 naman ang total households na na-survey noong Oktubre 2022 at 11,000 sa populasyon na 15 taong gulang pataas, ang bilang ng nasa labor force o individual na employed o unemployed ay naitala sa 51.88 million Nobyembre 2020. Ito ay mas mataas kumpara sa 49.35 million noong Oktubre 2022 at higit na mas mataas kung ikukumpara sa 48.63 million noong Nobyembre 2021. Ang labor force participation rate nitong Nobyembre 2022 ay nasa 67.5%. Ito ay mas mataas sa naitalang labor force participation rate noong Oktubre 2022 at noong Nobyembre 2021 na parehong nasa 64.2%. Ang labor force participation rate nitong Nobyembre 2022 ay naitalang pinakamataas simula noong gamitin ang bagong kahulugan ng unemployed noong Abril 2005. Nitong Nobyembre 2022, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 49.71 million. Ito ay mas mataas ng 2.6 million kaysa sa naitala noong Oktubre 2022 na nasa 47.11 million at higit na mas mataas kumpara sa bilang noong Nobyembre 2021 na nasa 45.47 million. Ang employment rate nitong Nobyembre 2022 ay nasa 95.8%. Ito ay mas mataas kumpara noong Oktubre 2022 na nasa 95.5% at higit naman na mas mataas kumpara noong Nobyembre 2021 na nasa 93.5%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo na naghahanap at available magtrabaho nitong Nobyembre 2022 ay nasa 2.18 million. Ito ay bahagyang mas mababa kumpara noong nakaraang Oktubre 2022 na nasa 2.24 million at higit naman na mas mababa kumpara sa 3.16 million noong Nobyembre 2021. Ang unemployment rate nitong Nobyembre 2022 ay naitala sa 4.2% o 42 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo. Ito ay bahagyang mas mababa kumpara noong Oktubre 2022 na nasa 4.5% at higit naman na mas mababa kumpara sa naitala noong Nobyembre 2021 na nasa 6.5%. Ang unemployment rate nitong Nobyembre 2022 ay ang pinakamababa sa naitala mula Abril 2005. Ang bilang ng underemployed nitong Nobyembre 2022 ay tinatayang nasa 7.16 million. Ito ay mas mataas ng mga 488,000 kung ikukumpara sa naitala na bilang ng underemployed noong Oktubre 2022 na nasa 6.67 million. Makikita namang mas mababa ito ng mga 457,000 kumpara sa bilang ng underemployed noong Nobyembre na nakalipas na taon na nasa 7.62 million. Ang underemployment rate nitong Nobyembre 2022 ay nasa 14.4%. Ito ay mas mataas kumpara noong naitala
sa Oktubre 2022 na nasa 14.2%, ngunit mas mababa naman kumpara sa naitala noong Nobyembre 2021 na nasa 16.8%. Kung ating susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Nobyembre 2022, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 77%. Ito ay mas mataas kaysa sa mga kababaihan na nasa 57.8% lamang. Nitong Nobyembre 2022, ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 95.7% at makikitang mas mababa kumpara sa naitala para sa mga kababaihan na nasa 95.9%. Samantala, 4.3% o 43 sa kada 1,000 na kalalakihan naman na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo na naghahanap ng trabaho at available magtrabaho nitong Nobyembre 2022. Ito ay makikitang mas mataas sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 4.1%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Nobyembre 2022, 16.1% sa kanila ay matatawag na underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 12.1%. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Nobyembre 2022, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng labor force na nasa 60.5% share. Kasunod dito ang agriculture sector na may 21.4% share, habang ang industry sector naman ay nagtala ng 18.1% share. Kung ikukumpara ang estimates ng mga subsector nitong Nobyembre 2022 sa Oktubre 2022, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod: wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may dagdag na 941,000. Ang malaking pagtaas sa subsector na ito ay nagmula sa other retail sale not in stores, stalls or markets tulad ng door-to-door retailing, selling by vending machine, retail of health products, pati na rin ang retail sale via mail or telephone, order, houses or via internet. Pangalawa, ang manufacturing na may dagdag na 668,000. Base sa datos, tumaas ang bilang ng employed sa manufacture of rattan and cane containers. Tumaas din ang bilang sa manufacture of extracts and preparation-based tea, manufacture of soup and broths, and manufacture of special foods like infant formula and other baby foods. Nagkaroon din ng pagtaas sa empleyo sa manufacture of bakery products. Pangatlo, ang accommodation and food service activities na may dagdag na 381,000. Nagmula ito sa pagtaas ng bilang ng may trabaho mula sa cafeterias, fast food restaurants and pizza delivery, industrial catering gaya ng food concessions, at provision of temporary or long-term lodging in single or shared rooms or dormitories. Pang-apat, ang agriculture and forestry na may dagdag na 247,000. Nagmula ito sa growing of coconut, including copra making, tuba gathering, and cocoa shell charcoal. Kasama rin ang hog farming at growing of other fruits and crops or trees with edible nuts. Panglima, ang public administration and defense, compulsory social security na may dagdag na 203,000. Ang pagtaas ay mula sa general public administration activities tulad ng executive and legislative administration of central, regional, and local bodies. Kung ikukumpara naman ang estimates ng subsector nitong Nobyembre 2022 sa Nobyembre 2021, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod: wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, may dagdag na 1.31 million. Manufacturing na may dagdag na 975,000. Accommodation and food service activities may dagdag na 750,000. Transportation and storage na may dagdag na 491,000. At administration and support service activities na may dagdag na 376,000.
Samantala, ang mga subsector naman na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Nobyembre 2022 sa Oktubre 2022 ay ang mga sumusunod. Construction na may bawas na 408,000. Nagmula ang pagbaba sa construction of buildings, construction of roads and railways, construction installations tulad ng elevators, escalators, automated and revolving doors. Pangalawa, ang fishing and aquaculture na may bawas na 211,000. At ayon sa datos mula sa Labor Force Survey, ang pinakamalaking bilang sa pagbaba sa sektor na ito ay ang pearl culture and pearl shell gathering, sinundan ng freshwater fishing, operation of freshwater fish pond, fish pen, cages, hatchery at marine fishing. Pangatlo, ang transportation and storage na may bawas ng mga 39,000 at nagmula ito sa transport by road tulad ng truck for hire operation and tank truck delivery services. Kasama rin dito ang transport by buses, kabilang ang tourism and sightseeing buses, operation of school and employee buses, sea and coastal passenger water transport at cargo handling. Pang-apat, ang administrative and support service activities na may bawas na 7.9 thousand. Ang nangunguna ay ang sektor na private security activities, kinabibilangan ng guard and patrol services, armored car services, bodyguard services, at security guard services. At panglima, ang mining and quarrying na may bawas na 4,100 at nagmula ito sa mining and quarrying of abrasive materials, asbestos, mining of other non-ferrous metals tulad ng aluminum, copper, lead, zinc, at tin. Sa kabilang banda, ang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Nobyembre 2022 sa Nobyembre 2021 ay ang mga sumusunod. Fishing and aquaculture na may bawas na 532,000, education na may bawas na 45,000, public administration and defense, compulsory social security na may bawas na 40,000, construction na may bawas na 30,000. Kung susuruin naman natin ang mga employed persons ayon sa class of workers, ang salary and wage earners ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng employed na nasa 61.8%. Kasunod dito ang self-employed without employees na nasa 26.9% at mga unpaid family workers na nasa 8.8%. Ang employers in owned family-operated farm or business ay bumubuo sa pinakamaliit na bahagi na nasa 2.6%. Mapapansin natin ang pagtaas ng porsyento ng employed sa employer in owned family-operated farm or business at unpaid family workers nitong Nobyembre 2022. Sa bilang na 30.7 million na bahagi ng wage and salary workers, mapapansin na ang wage and salary workers na nasa private establishments ay may pinakamalaking share na nasa 48.1%. Kasunod dito ang wage and salary workers sa gobyerno o government corporation na nasa 8.8% at mga workers for private households na nasa 4.3%. Ang wage and salary workers in own family-operated farm or business ang may pinakamaliit na bahagi na nasa 0.6%. Nitong Nobyembre 2022 na itala sa 39.3 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa o negosyo o may negosyo. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang average hours work in a week noong Oktubre 2022 na nasa 40.2 hours at noong Nobyembre 2021 na nasa 39.6 hours. Tinatayang nasa 36.5% ang mga employed na nagtatrabaho o nagnegosyo na hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Nobyembre 2022. Ito ay nasa 33.9% noong Oktubre 2021 at 36.4% naman noong Nobyembre 2021. Samantala, bumaba sa 62.5% ang mga nagtatrabaho ng lagpas 40 hours nitong Nobyembre 2022 mula sa 65.2% noong Oktubre 2022.
Kung ating susuriin ang mga datos simula Abril 2020 hanggang nitong Nobyembre 2022, ang pinakamababang labor force participation rate ay naitala noong Abril 2020 na nasa 55.7%. Mapapansin din na ang labor force participation rate nitong nakaraang 5 survey rounds mula Hulyo 2022 hanggang Nobyembre 2022 ay bumalik na sa pre-pandemic levels. Nitong Nobyembre 2022, naitala ang pinakamataas na labor force participation rate simula noong Abril 2005. Patuloy naman ang pagtaas ng employment rate mula Abril 2020 hanggang Nobyembre 2022 mula sa 82.4% noong Abril 2020 na pinakamababa, ito ay naitala sa 95.8% nitong Nobyembre 2022. Ang employment rate mula Hulyo 2022 hanggang nitong Nobyembre 2022 ay bumalik na rin sa pre-pandemic levels. At nitong Nobyembre 2022, makikita rin na ang naitalang pinakamataas na employment rate simula Abril 2005. Mapapansin na hindi stable ang movement ng underemployment rate sa loob ng 26 na survey rounds mula Abril 2020 hanggang Nobyembre 2022. Ang pinakamataas na underemployment rate ay naitala noong Hulyo 2021 na nasa 21%, samantala ang pinakamababa naman ay noong Mayo 2021 na nasa 12.3%. Ang underemployment rate na naitalang pinakamataas noong Abril 2020 na nasa 17.6% ay nagkaroon ng pagbaba mula Hulyo 2020 hanggang nitong Nobyembre 2022. Mapapansin din na bahagyang nagkaroon ng bahagyang pagtaas ang unemployment rate noong Enero, Abril, Agosto, Setyembre at Disyembre 2021 at noong Mayo at Agosto 2022. Mula Hulyo 2022, mapapansin ang unemployment rate ay bumaba na sa pre-pandemic levels. At ang unemployment rate ngayong Nobyembre 2022 ang naitalang pinakamababang unemployment rate simula noong Abril 2005. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Nobyembre 2022 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Magandang umaga at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Yusek Mapa, sa pagbahagi sa amin ng mga paunang resulta ng Nobyembre 2022 Labor Force Survey. Matapos po natin marinig ang ulat ni Yusek Mapa, narito na po tayo sa bahagi ng Open Forum. Bago po natin simulan, nais po naming pasalamatan ng ating mga media partners sa pagdalo rito sa press conference on-site at online. Para po sa maayos na pagsasagawa ng ating Open Forum, narito po ang ilang mga paalala. Sa mga online participants po natin na nais magtanong directly kay Yusek Mapa, maaari po ninyong gamitin ang raise hand feature sa Zoom. Once called by the host, kindly unmute your mic and state your question. Maaari rin po kayo magpadala ng inyong mga katanungan via Zoom chat, kung saan ang host po ang magbabasa ng inyong tanong para kay Yusek Mapa. Para naman po sa ating mga on-site media partners, if you would like to ask a question directly to Yusek Mapa, please raise your hand to be recognized. Once called, kindly state your name and organization before raising your question. Okay, so yun lamang po ang ating mga paalala. Simulan na po natin ang open forum. For the first question, we have Mr. Vic Sumintak from Net25. Yusek Mapa, sir. Good morning. Good morning. Vic Samintak from Net25. Anong nakikitang prime factors? Bakit by November, despite na nasa gitna pa rin tayo ng pandemic, tumaas yung employment rate? Sa mga datos natin, ito ay nasabi ko na rin nung last month na labor force survey. Normally, yung last few months, holiday season kasi, talagang doon tumataas yung ating employment rate, labor force participation. Kasi nga, maraming tayong mga economic activities. So kung makikita nyo, dito even sa class of workers, tumaas yung employment rate doon sa own family
ng mga enterprises. So bumabalik sila, tumutulong dahil maraming ngayong economic activities. Hindi natin ito nakita ngayong taon lang, nakikita natin ito in the past. Talagang pag October, November, December, usually mataas yung ating labor force participation at saka employment rate. Thank you. One last question lang po. Doon sa pre-pandemic status natin, anong nakikita ng PSA? Bumalik na ba tayo doon sa pre-pandemic status, yung labor force ng bansa natin, Yusek? Yung kanina nasabi ko nga, yung labor force participation rate, itong mga past 5 survey rounds, July, August, September, October, November, bumalik na tayo dun sa pre-pandemic level. Pero siguro bigyan ko rin kasi naipasok na yung tanong ni Vic, kung kukunin natin yung average, for example, yung average unemployment rate natin mula January hanggang November 2022 ay nasa 5.5%. At again, kung ikukumpara natin ito sa mga nakalipas na taon, noong 2021 ito ay nasa 7.8% unemployment rate. Yung 2020, of course, ito yung pinakamataas, nasa 10.4%. At noong 2019, nasa 5.1%. So yung ating average ngayong January to November na nasa 5.5% ay medyo malapit na tayo doon sa 2019 na nasa 5.1%. Thank you. Thank you. Next question, Ms. Shaila. Sir, first question, yung sa underemployment, will we still attribute it ba to inflation o may ibang factors kung bakit bahagyang tumaas po yung underemployment? Again, thank you, Sarah. Yung kung makikita natin yung mga datos kasi normally, again, hindi ito yung nangyari ngayong buwan lang. In the past, pag tumataas yung labor force participation rate, tumaas yung employment, hindi naman lahat talaga ay magiging parang full-time employees. At ito yung nakikita natin, even if you look at the historical data. Pag October, November, December, sabi ko kanina, marami yung ini-employo kasi malakas ang ating economic activities because of the holidays, and a portion of them are not really employed full-time. So parang mga katulong, for example, may mga part lang ng 8 hours. So nakikita natin ito kasi tumaas talaga yung ating labor force participation at saka yung ating employed person. So may mga expectation na tumaas yung underemployment. So sir, hindi naging factor si inflation, no? Sa ngayon, hindi pa namin nakikita. Makikita natin by this year, yung effect ng ating inflation sa iba pang mga economic indicators dito sa labor market statistics. Sir, one last question. Sabi niyo yung unemployment lowest since April 2005. May we get the data po noong April 2005? Nung April 2005 kasi, kaya sinabi yon kasi doon binago ng statistical community yung definition. Kaya parang yung time series natin sa bagong definition ay nagsimula noong April 2005. Pero hindi naman necessary na yun yung pinakamababa. Parang by definition lang. Thank you. Thank you, Yusek. Next question, Mr. Warren. Thank you. Good morning, Yusek. Good morning, Warren. Nakita rin po sa mean ng work hours tsaka yung increase in people working na part-time could you describe po yung quality ng jobs created? Sinabi niya nga na maraming mga part-time lang. So, meron ba may numbers po kayo yung mga part-time na na-create tsaka yung mga full-time or yung better paying jobs na na-create? Well, first, kung titingnan natin, sabi ko kanina, kung ikukumpara natin yung employed persons muna, kasi para bigyan natin ng proper context, yung employed persons natin, kung ikukumpara natin yung November 2021 saka November 2022, yung year-on-year comparison, tumaas ito ng 4.23 million. Mataas na yon, of course, dahil tumaas din yung ating population saka yung particularly yung population of 15 years and above. Kung ikukumpara natin yung dalawang buwan, October 2022 saka November 2022, tumaas na siya ng 2.6 million employed persons ito, Ang ating underemployment naman, kung ikukumpara natin yung November 2021 saka November 2022, bumaba nga ito ng mga 457,000. Pero kung ikukumpara natin yung October 2022 saka November 2022, ito yung kanina ni-report ko, na tumaas siya ng mga 488,000. Kasi nga, tumaas yung employed persons natin ng mga 2.6 million. So sabi ko nga kanina,
hindi naman talaga nakikita natin ito in the past press releases na talagang hindi lahat magiging full-time. Now, on your question, saan ba galing itong underemployed na sector? Which sector? Okay, yung increases sa underemployment October 2022 versus November 2022, ito yung top 3 nasa wholesale and retail trade, no? Repair of motor vehicles and motorcycles. So, dito rin naman galing yung mataas na employo, ano? So tumaas ang underemployment numbers dito ng mga 202,000. Pangalawa, manufacturing na tumaas ng 127,000 yung underemployed, saka construction na 85,000. So dito nang galing yung medyo malaking contribution doon sa 488,000 increase in terms of the numbers of unemployed persons nitong November 2022 versus October 2022. Thank you. Thank you, Yusek. Next question po from Miss Bernadette. Yusek, good morning. Good morning. Apo. Sir, you mentioned kanina 5 industries that posted higher employment. Does it follow, sir, that this will also be the industries that most likely will have more opportunities this year? Okay. We have to look at the data, no? Kasi kung yung month on month ang ating industries na tumaas, ano, ang malaking nag-contribute sa employment ay, for example, yung wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. Makikita natin, tingnan natin itong December. So pwede kasi ito yung mga because of the holidays, no? Mga retail stores. And we will see kung ano yung kalagayan nila sa, let's say, first quarter of 2023. Yung manufacturing, which is the second, ito yung may dagdag month-on-month ng mga 668,000. Nakikita rin namin ito doon sa iba pang mga datos natin like yung production, value production, saka value of sales sa manufacturing sector, yung ating MISI na ilalabas din itong linggo, plus yung ating sa trade data sa ating imports and exports, at makikita natin na continuous yun na tumataas. So may expectation na baka dito ang tuloy-tuloy na pagdagdag sa mga employed persons sa itong mga unang buwan ng 2023. Pero titingnan natin yung sa wholesale and retail trade. Normally kasi may seasonality factor talaga dito, so I'm not really sure. When we report this December, my expectations that there'll still be an increase because of the holidays, but we will see the number sa survey natin itong January, which will start next week. Thank you. Sir, having said that na may consistency sa manufacturing, could you mention some subsectors po doon where they could probably find opportunities? Thank you. Yung employed persons doon sa manufacturing, can you go there, yung contribution? Okay. Ito yung nagkaroon ng dagdag. First, yung bamboo cane, rattan, and mga furnitures, no? I'm sorry, bamboo, rattan, and materials. Manufacture of rattan and cane containers. Dito nagkaroon ng dagdag na 236,000 about. And then yung sa other food products, as I mentioned kanina, yung blending of tea, preparation of tea, manufacture of soup and broths, special food like infant formula, tumaas ito ng mga 126,000. Saka yung bakery products, kasi di ba napansin natin in the past few rounds, bumaba ito eh. Baka ito naman dun sa supply. So tumaas ang employment in the manufacture of bakery products nitong buwan ng mga 65,000. So these are the top 3 sub-industries na nagkaroon ng contribution sa pagtaas ng employment sa manufacturing sector. Thank you. Thank you Thank po, you po, Yusek. Okay, do we have other question po for our resource person? Okay, we have a question from Ms. Kai. Sir, good morning. Good morning. Sir, regarding the increase lang ng labor force, saan po yung naging sources nung increase in terms of Labor force participation. Participation, apo. Thank you. Can you go to age group muna? Okay, by age group, ang
November 2022 versus October 2022, month on month, ang pagtaas ay doon sa 15 to 24. Malaki yung dagdag niya, no? 1.16 million. Labor force participation rate ito kay tapos pangalawa yung 25 to 34 na may dagdag na mga 400,000. So itong 15 to 24 and 25 to 34. So normally, as I mentioned, dalawa, no, nakikita naman natin dun sa iba. One is, of course, yung economic activities related to the holidays that is expected during the last quarter. Saka nakita natin na yung employment in family-owned establishments tumaas. So pwede na ito yung nag-hire sila ng additional workers o di kaya family members are being asked to help. So these are quite usual naman during the holidays. Thank you. Sir, clarification. Sir, so seasonal. Yeah, there is usually seasonality during the last 3 months because of the holiday. So kaya if you link up the information, yung retail trade dito yung tumataas, makikita naman natin, 'di ba, sa mga malls, mga markets, bazaars. So those are the usual increases. Thank you. Thank you po, Yusek. Okay, please allow me to check if our online media partners have any question for Yusek Mapa. Okay, so there is no question sent via Zoom chat. Okay, Miss Bernadette po. Apo, Go sir, ahead. would you have any available data about data analysts? Kasi there's some literature that's saying that there are opportunities there. Thank you po. Nagkaroon kami, thank you very much. That's a good question, no? Nagkaroon kami ng approval doon sa pagbago ng occupation code and we will apply it. Makaka-capture na natin sila, yung mga sa data science. So, the PSA board last meeting approve new codes for occupation kasi dati parang nakalump sila. So, ilalabas na natin sila ngayon and we will start reporting starting itong January of 2023. So i-apply na natin itong mga codes. But sir, currently, saan po siya Medyo general kasi siya doon sa mga doon sa administrative but we will be I saw that there's already codes for that so we can identify them. Thank you, sir. Do we have other question po to Yusek Mapa? Okay, so mukhang wala na rin pong tanong dito sa Zoom from our online media partners. Okay, so with that, we are now closing the open forum. But before we end po, may we request our media partners to please accomplish a short evaluation form. The link is sent in the Zoom chat. This form will be helpful for us to get your feedback on the conduct of this press briefing. Nais po naming pasalamatan muli kayong lahat na nakinig at sumali sa press conference ng paunang resulta ng Nobyembre 2022 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyong suportahan ang mga activities ng Philippine Statistics Authority. Muli, ako po si Anjay Cardo ng PSA. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.